You may now kiss the bride. Palakpakan ng namayani sa loob ng simbahan. Nang i-anunsyo ng pari na sina Teresa at Ben, ay ganap ng mag-asawa. Meron na silang anak, at ito ay nasa 5 taong gulang na. Pareho na silang ulila sa kanilang mga magulang, at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kasalukuyan ng nasa unang baitang ang anak ni si Empoy, kaya doble kayod si Ben para dito bilang isang security guard. May trabaho rin si Teresa, kaya hindi naman sila gahol sa pagkain at pera. Tama lang na kumakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ngunit ang sabi nga ng ilan, ang lahat ay hindi permanente. Lahat ay nagbabago dahil palaging sa una lamang masaya. Mahal, pansin ko parati ka na lamang gabi kong umuwi ah. Wala ka bang karelyebo sa trabaho mo? Ha? Wala mahal eh. Baka daw sa 1 buwan pa magkaroon, pero ngayon ay wala pa. Pasensya ka na muna mahal ah, kung napapadalas na ang pag-uwi ko ng gabi. Ayos lang naman mahal, kaso wala ka ng oras sa amin ng anak mo. Uuwi ka dito na pagod ka na, kaya hindi mo na halos nakakabanding sa Empoy. Hayaan mo mahal, sa off ko, ilalabas ko kayong mag-ina ha. Huwag ka nang magtampo. Natawa naman si Teresa dahil doon. Kaya ipinaghain niya na lamang ng pagkain ng kanyang mahal na asawa. Hanggang sa bumawi nga si Ben sa mga ito. Kumain sila sa labas at nanood ng sine. Kaya't masayang-masaya ang mag-ina ni Ben. Kahit na nang makauwi sila ng bahay, ay hindi nawala ang ngiti sa labi ni Teresa. Dahil totoo nga na bumawi ito sa kanila. Pero ilang linggo lamang ang nakaraan, ay balik na naman sa daddy. Minsan nga hindi na rin nakakauwi si Ben, na bagay na ipinagtataka ni Teresa dito. Pero hinihintay niya pa rin ito at iniintindi. Babawi ng ilang araw, pero sa mga susunod na araw ay ganun pa rin. Hanggang sa nakatapos na ng elementary sa Empoy, ay tila ba mas lumala pa itong si Ben. Dahil noon ay nakapag-aabot pa ito ng kita, pero ngayon ay wala na kahit 5. Hanggang sa nagkaisip na nga sa Empoy, at naiintindihan niya na ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Lumayo na rin ang loob niya sa kanyang ama. Dahil na rin sa madalang nitong pag-uwi na dati naman ay hindi nito ginagawa. Nasa sekundarya na sa Empoy at kasalukuyang 13 anyos na. Isang hapon ng Lunes, habang papauwi na sa Empoy sa bahay nila galing eskwela, ay hindi sinasadya na may nakita siyang isang magarang sasakyan sa kanto nila. Agad niyang nakilala ang lalaking bumaba dito at may kasamang isang maganda at maputing babae. Nagkubli siya sa isang poste dahil hindi siya pwedeng magkamali. Tatay niya iyon. Pero hindi naman ito kilala ang kasamang babae nito. Mas lalo siyang nabigla ng halikan nito ng kanyang ama sa labi at pisngi. Natuod sa Empoy at nakaramdam ng awa sa nanay niya. Galit naman para sa kanyang ama. Kaya pala wala na itong pera pag umuwi. May babae pala si Ben. Naabutan ni Empoy ang nanay niya na naglalaba at nagluluto rin. Kaya tinalis niya ang sukbit na bag at siya na ang humarap sa kalan. Nay, paano po kung may ibang babae pala si tatay? Kaya halos wala na siyang pera tuwing umuwi dito sa atin. Ano po ang gagawin niyo? Gagawin ba ng tatay mo yun sa akin, anak? Mahal ako nun. Saka ikaw. Kaya wag mo nang isipin yun, ha? Kamusta pala ang pasok mo ngayon? Ayos lang naman po, Nay. Napabuntong hininga na lamang si Empoy. Dahil tsak niyang masasaktan ng nanay niya kung mahuhuli niya ito. Pero mananahimik muna sa Empoy. Hihintayin niyang si Teresa na mismo ang makahuli. Maya-maya lang, ay dumating na nga ang tatay niyang si Ben. Baliktad naman ngayon dahil marami itong bitbit na pagkain. Humalik ito kay Teresa, pero sa Empoy ay nilampasan lang ang ama. Nagtaka pa nga si Ben, dahil dati naman ay hindi ganoon ang kanyang anak sa kanya. Dahil sa kanyang ikinikilos, ay tinanaw lang siya ng mag-asawa, pero hindi naman nagalit ang tatay niya. Nang makapasok sa Empoy sa kwarto niya, ay napakayom na lamang ito ng mga kamay. Alam niyang bigay ng kabit ng tatay niya ang mga dala nitong pasalubong. Kaya't nagagalit siya dahil wala pa siyang magawa. Mula nang makita ni Empoy si Ben na may kasama at may hinalik ang babae, ay lumayo na ang loob nito sa sariling ama. Kahit na nasa 3rd year high school pa lamang ito,
ay ganoon lang naging gawin nito. Hindi umiimik sa hapag kapag kasalo ang ama niya, na napapansin naman ni Teresa. Kaya noong isang gabi na sila lang ng kanyang ama, ay kinumpronta niya ito dahil lumabas lang sandali ang nanay niya para may bilhin. Tay, hanggang kailan niyo lolokohin si nanay? Alam kong may babae kayo. Anong sinasabi mo ha, Empoy? Yang bibig mo ha, baka marinig ka ng nanay mo. Ang tapang din ng hiya niyo no. Bakit hindi niyo na lang iwanan si nanay kaysa niloloko niyo ba? Alam niyo tay, nawala yung bilib ko sa inyo. Dati kasi pinagmamalaki ko pa kayo sa mga kaklase ko na mabuti at responsable kayong ama at asawa sa amin ni nanay. Pero mali pala ako. Katulad lang rin pala kayo ng ibang mga lalaki dyan na pag nalayo naghahanap na ng iba. Abay bastos kang bata ka. Naabutan ni Teresa na sinuntok ni Ben ang kanyang anak. Kaya nabitawan nito ang hawak na soft drinks. Napasigaw pa nga si Teresa dahil hindi niya inaasahan ang naabutan. Mahal, bakit mo naman sinaktan ng anak natin ha? Anong problema niyo? Bastos yung anak mo. Sumasagot na sa akin. Empoy anak, totoo ba ang sinasabi ng tatay mo? Bakit hindi niyo pa sabihin kay nanay ang totoo para malaman niya kung gaano ka kagaling ha? Empoy, huwag mong sigawan ng tatay mo. Lumayo sa Empoy sa nanay niya at lumabas ng bahay nila. Ayaw niyang magalit ito sa kanya, kaya siya na lamang ang umalis para matigil na ang bangayan nila ng kanyang ama. Tinatawag pa nga siya ng nanay niya, pero hindi na rin niya ito nilingon pa. Kaya't nagpa siya na muna ang binatilyo ng magpahangin sa medyo malayo sa bahay nila. Napaiyak pa nga sa Empoy dahil ngayon niya lamang nasagot ang tatay niya. Pero hindi nito pinagsisisihan ang ginawa dahil tama naman siya. Niloloko nito ang nanay niya. Kaya bakit ayaw pa silang iwan? Pagbalik na Empoy sa bahay nila ay madilim na. Marahil ay tulog na ang mag-asawa, kaya kumuha muna siya ng tubig mula sa pitcher. Balak na sana nitong inumin yon, pero narinig niya ang boses ng ina. Gising pa pala ito at hinihintay siya. Sinindihan ni Empoy ang ilaw at doon niya nakita na galing ito sa pag-iyak. Niyakap ni Empoy ang nanay niya, kaya muli ay napahagulgol ito. Bakit po, Nay? Nag-away ba kayo ni Itay? Pasensya na po kayo ha. Iniwanan niya na tayo anak. May babae siya. Nahuli kong kausap niya ito kanina bago kami kumain. Kaya umamin siya sa akin. Shh, tahan na po, Nay. Kaya ayaw kong sabihin sa inyo dahil alam kong masasaktan kayo. Alam mo ang patungkol dito anak. Bakit hindi mo sinabi anak? Sinabi ko na noon, Nay. Hindi po ba't hindi naman kayo naniwala? Walang iya siya. Akala ko ay nagtatrabaho. Yun pala ay sumasakay na sa ibang babae. Tama na po, Nay. Huwag na po kayong mag-alala. Pagsusumikapan ko po na makapagtapos ng pag-aaral. Tapos aalis tayo dito. Kakayanin po natin ito, Nay, kahit wala siya. Tumango ang nanay niya. Sa kanya muling niyakap ito. Hindi na muling nagpakita pa ang tatay niya sa kanya. Kaya't nagsikap ng mabuti si Empoy. Kaya naman nang makapagtapos ito ng high school, ay nagtrabaho ka agad ito. Upang kahit papaano ay matulungan niya ang kanyang ina. Pinasok niya ang kursong management dahil mahilig siyang magtinda ng kung ano-ano. Racket sa umaga at aral naman sa gabi, nakatuwang ng kanyang ina. Minsan niya pang nakita ang kanyang ama pero parang hindi siya nito kilala dahil may kasamang babae. At isang batang babae. May bago na rin itong pamilya. Masakit hindi para sa kanya, kung hindi para sa nanay niya na mahal ang tatay niya. Pero sa paglipas ng panahon, ay nakapagtayo ng negosyo ang mag-ina, isang karinderya, dahil sa husay na magluto ng kanyang ina. Nakalipat na rin sila ng bahay sa isang lugar na mas maayos. Nakatapos si Empoy sa kolehiyo mula sa pagsisikap niya at sa tulong na rin syempre ng kanyang ina. Marami ring halos kumakain sa karinderya nila hanggang sa lumaki iyon at nadagdagan pa ng iba't ibang uri ng pagkain, gaya ng merienda at mga kakanin. Sa pagtutulungan nilang mag-ina, ay mas napaibayo pa nila ang kanilang negosyo. Pumatok ang kanilang kakanin at pati na rin ang ulam na kanilang tinitinda, kaya't dinarayo na rin sila kahit pa sa ibang lugar. Nakilala na rin ang pangalan nila dahil sa husay at sarap ng mga pagkain. Kung minsan pa nga, ay nagbibigay rin sila sa mga kapuspalad
dahil alam nilang mahirap ang kumakalamang sikmura. Naging mabuti ang trato nila sa mga trabahador. Pantay ang kanilang pagtingin, kahit marami ang humahanga sa kanila dahil sa kabutihan ng kanilang loob. Hanggang sa nakabili na rin sa Empoy ng bahay at sasakyan. Tuwang-tuwa ang mag-ina dahil sa kanilang narating. Pero isang bisita ang hindi nila inaasahan na makikita sa harap mismo ng kanilang bahay. Araw iyon ng linggo. Hindi nila alam kung bakit bigla ay bumalik ang taong ito. Samantalang sa haba ng panahon ay minsan, ay hindi man lamang sila nito sinilip. Ben, anong ginagawa mo rito ha? Ayaw namin ng gulo ni Empoy, kahit umalis ka na. Teresa, narito ako para humingi ng tawad sa inyong mag-ina. Maaari bang magsimula tayong muli? Ang galing mo rin no? Kung kailan tapos na ang responsibilidad niyo sa amin, saka kayo babalik? Nagpapatawa ba kayo? Anak, patawarin mo sana ako. Anak? Ngayon anak niyo na ako. Hindi ba't kayo ang pumili ng buhay niyo ngayon? Hindi ba't nagkikita tayo, pero binabaliwala niyo lang ako? Tapos ngayon anak niyo pa pala ako? Umalis ka na, Ben. Wala nang piliin mo ang kapit mo. Ay inalisan mo na rin ang karapatan ng sarili mo sa buhay naming ito. Mabuhay ka na lamang rin ng maayos kasama ang pinili mong pamilya. Pero pinalayas na nila ako, Teresa. Nakikiusap ako. Magsimula tayong muli bilang isang pamilya. Hindi ganun kadali ang lahat. Pasok na, Nay. Naiwanang mag-isa si Ben sa harap ng gate ng dati niyang mag-ina. Umiiyak ito habang nakaluhod sa lupa. Nagsisisi sa nagawa sa mga taong tunay niyang mahal. Pero tila huli na ang lahat para sa gusto niyang mangyari. Nakasilip naman si Teresa mula sa bintana, kaya kita niya mula doon ang dati niyang asawa na magpahanggang sa ngayon ay nakaluhod pa rin. Mahal niyo pa rin siya? Tama ba, Nay? Hindi naman nawala, anak. Pero dapat niyang pagbayaran ang pangloloko niya sa ating dalawa. Kaya niyo po ba, Nay? Alam ko nahihirapan kayo sa nakikita niyo ngayon. Dahil po ang akala ko ay masaya na siya. Maligaya sa piling ng pamilya niya. Pero bakit ang sakit dito, anak? Natutulog pa rin ang puso ko sa nakikita ko sa kanya. Ganon din naman ako, Nay. Pero hindi na ba kayo galit sa kanya? Galit na galit ako, anak. Pero walang mabuting mangyayari kung pananatilihin natin yun dito sa puso ko. Kaya mas pinili ko na lamang na patawarin siya, anak. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Nang mga oras na yon, ay bumupuhos ang malakas na ulan. Pero nananatili pa rin doon si Ben. Nakatunghay pa rin si Teresa sa dating asawa. Ramdam ni Empoy na gustong-gusto nitong lapitan ng kanyang ama. Pero tila nahihiya ito sa kanya. Kaya iniwan muna niya doon si Teresa at kumuha ng payong. Linampasan niya ang nanay niya para puntahan ng ama. Anak, bakit mo gagawin? Para sa iyo, Nay. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Masakit pa rin po para sa akin pero gaya nga ng sinabi niyo, may puwang ang pagpapatawad. Lalo na kung nakikita mo ang tunay na pagsisisi. Empoy, anak. Lumabas nga si Empoy sa kabinuksan ng payong. Binigyan niya ng lilim ang kanyang ama na nangangatog na sa ginaw. Hindi nito inaasahan na muli siyang lalabas para hawakan ang kamay niya na matagal nitong ipinagdamot sa kanilang mag-ina. Tumayo ito at iniabot ang kamay ni Empoy na nakalahad sa kanya. Saka siya niyakap ng maigpit nito habang umiiyak sa balikat niya. Patawarin mo ako, anak. Wala akong kwentang ama. Patawad, anak. Tama na ho. Tayo na po sa loob. Baka pareho pa tayong magkasakit dito. Bumitaw si Ben at sabay silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nakaabang na ang 2 tuwalya para sa kanilang mag-ama. Dumiretso sa Empoy sa kwarto niya nang abutin nito ang hawak ni Teresa na tuwalya. Sinundan lang nila ito papalayo mula sa kinatatayuan nila. Ilang araw pa ang dumaan na kasama nila si Ben sa buhay nila. Bumalik ang pakikitungo ni Teresa sa asawa, pero hindi si Empoy bilang anak. Malayo pa rin ang loob nito sa ama, na naiintindihan naman nila ang dahilan kung bakit. Anak, alam kong hindi ka komportable na kasama natin ang iyong ama dito sa bahay. Pasensya ka na, Nay, ha? Hindi ko pa rin po kasi matanggap na, alam niyo na, sa kabila ng pang-iiwan niya sa atin gano'n niyo lamang kadali po natanggap siya. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi po ako galit sa inyo. Naiintindihan kita, anak.
Pero bigyan mo pa siya ng pagkakataon para patunayan na nagsisisi na siya sa nagawa niya sa atin. Darating rin naman po yun, Nay. Pero hindi naman po ganun kadali yun para sa akin. Alis na ako, Nay. Doon na muna ako sa pwesto. Tumango ang nanay niya at isang tipid ng ngiti lamang ang ibinigay. Nakasulubong ni Empoy ang ama na may dalang mga putol ng mga sanga ng halaman nila. Naglilinis pala ito ng paligid at lalampasan na sana niya ito pero tinawag siya ni Ben. Sakay inawakan sa braso kaya napilitan na rin itong tumigil. Salamat anak ha, dahil inayaan mo akong manatili dito. Wala naman ho akong karapatan para paghimasukan ang gusto ni nanay. Sana lang hindi niyo na ulit gawin yung pagkakamali niyong ginawa. Mahal ko ang nanay ko, kaya pag sinaktan niyo pa siya ulit, hindi ko na alam. Anak, hindi mo na ba ako mapapatawad? Maging mabuti kayo kay nanay at mahalin niyo siya. Sapat na yun sa akin. Mauna na ho ako. Iniwan niya ito ng may panlulumo. Masakit rin para kay Empoy ang tiisin ng kanyang ama. Pero natatakot lang siya na baka maulit lamang. Pag nagkataon, ay pareho na naman silang maiiwan ni Teresa. Sa paglipas ng taon, ay unti-unti na ring bumabalik ang tiwala ni Empoy sa kanyang ama. Ikinakatuwa naman niyon ni Teresa. Hanggang sa tuluyan na nga niya itong napatawad at natanggap ng muli sa buhay nila. Ipinakita rin ni Ben ang kanyang pagsisikap para matanggap siyang muli ni Empoy at napatunayan niya naman yon. Mas madalas pa nga na sila ang magkasama kaysa sa nanay niya. Hanggang sa nakakilala ng babaeng mamahalin itong sa Empoy at ipinakilala niya ito sa mga magulang niya. At kanya ring naging asawa sa pagtagal ng panahon. Nagpakasal sila pero hindi umalis sa Empoy sa poder ng kanyang mga magulang dahil na rin sailing ng mga ito. Sama-sama silang naninirahan sa malaki nilang bahay at ayos lang naman daw iyon sa asawa ni Empoy. Tay, salamat po dahil pinatunayan niyo po na nagbago na kayo. Salamat dahil bumalik kayo para kay nanay. Bumalik ako para itama ang pagkakamali ko. Para humingi ng tawad sa totoong mga nagmamahal sa akin. Salamat anak dahil napakabuti mo pa rin sa akin sa kabila ng sakit na naidulot ko sa iyo at sa nanay mo. Maraming salamat talaga anak. Wala naman ho akong karapatan na magtanim ng galit dahil lahat tayo ay nagkakamali. Saludo pa rin po ako sa inyo dahil nagawa niyong itama yun, Itay. Napakabait mo anak. Mas pinili mong magpatawad. Maging mabuti ka sa asawa mo at sa mga magiging anak niyo ha. Unahin mo ang kaligayahan ng pamilya mo bago ang ibang tao. Tatandaan ko po yan, Tay. Salamat din po dahil bumalik ka. Dumating si Teresa na nakangiti sa kanilang mag-ama. Hawak nito ang isang tray ng merienda. Anong pinag-uusapan niyong mag-ama? Sali naman ako dyan. Itong anak mo kasi, sabi ko ay magaling siyang humawak ng negosyo. Dahil sa inyo yung dalawa, kaya ako nagawa ang lahat ng ito. At ngayon na may sarili na rin po akong pamilya, magsisipag pa po ako para sa kanila. Ang buti ng puso mo anak. Kahit na masaktan ka basta para sa kapakanan ng mga mahal mo ay ayos lamang. Si nanay talaga. Natural, kayo ang buhay ko eh. Kayo ang pamilya ko. Kaya kahit gaano pa kahirap yan, ay kaya ko. Basta't hawak kamay tayong lahat. Napakaswerte ng asawa mo. Dahil malawak ang pinagkukunan mo anak. Manatili kang ganyan ha. Swerte rin po ako sa inyong lahat. Basta't mahal ko kayong lahat. Kayo ang lakas at buhay ko. Mahal ka rin namin anak. Lagi mong tatandaan yan. Yes sir. Sa isang pamilya, hindi naman mawawala ang pagsubok at suliranin. Kaya dapat ay handa ka sa mga darating na araw. Masaktan at madapa ka man, tatayo ka pa rin para bumangon. Kahit gaano man kabigat ang kasalanan, matutong magpatawad, hindi man kaya ng iba, ang mahalaga ay nagawa mo para sa iyong sarili. Dahil walang perpektong tao. Lahat ay may sala. Mas piliin pa rin nating maging mabuti at tumulong sa kapwa. May kakayahan man o wala. Dahil ang balik niyan ay siksik-liglig at umaapaw na biyaya at pagpapala. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. Magpatuloy pa rin kahit na akala mo ay tinalikuran ka na ng buong mundo. May isang darating na magbibigay pa rin ng lakas ng loob para sa iyo. At iyon ay ang Diyos na araw-araw na nasa tabi mo. Hindi man natin nakikita, pero nasa paligid lang siya.
nakikinig at nakikita ka sa bawat minuto at oras ng buhay mo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.